Your blessing is upon. Magandang araw sa ating lahat. Magpalain tayo ng ating Panginoon. Ang ating subject ngayon, how to overcome your loneliness and wilderness season. Yan ang ating pag-aaralan. Paano? And then, of course, gusto natin maintindihan immediately ano yung ibig sabihin ng loneliness and wilderness season. Ito ay, pag sinabi season, mga panahon ng ating buhay. Pag sinabi nating wilderness, ito yung time na parang wala tayong kasama, and ito ay isang place na walang buhay, hindi natin nakikita yung pag-asa. Ito yung lugar ng pagsubok, ito yung lugar na kung saan ay mahirap ang ating dinadaanan regardless kung ano yung nangyayari sa ating mga buhay. Definitely ito ay hindi pleasant time ng ating buhay. And also, understandably, yung word na loneliness ay syempre ito yung mga bagay na kung saan ay malayo tayo sa mga taong inaasahan natin na naroon, o kahit nariyan sila physically, it seems na lonely tayo. So makaka-relate tayo sapagkat at one point in the past ay maaari natin naranasan yung pagiging lonely. May mga time na tayo ay dumaan din sa mga wilderness na sinasabi, or even ngayon dinadaanan mo ang bagay na ito. Partly maganda na pag-aralan natin, and then ang ating target ngayon is paano natin ma-overcome. Actually, mayroon tatlo na powerful way para natin ma-overcome itong loneliness and wilderness. Actually, kapag hindi natin talaga ito maintindihan, ay marami ang napapatagal o tumatagal tayo sa place na ito or sa time or season na kung saan ay may loneliness and wilderness yung ating mga buhay. But at the end of the day, si Lord din na nakakaalam kung kailan matatapos ang kalagayang ito. But then may mga powerful na mga ideas and wisdom na pwede nating matutunan. And then of course, ang pinaka-backdrop nito kung bakit ito ang ating subject, because ang ating gagamitin dito na halimbawa ay ang buhay ni King David, na actually before ay bilang kabataan siya ay napili ng Lord at siya ay successful sa kanyang pagiging shepherd boy, and then he was anointed by King Samuel as the next king of Israel. But then yes, the victory that lead him to the palace and place kung saan nandun si Saul ay yung tagumpay niya laban kay Goliath, and it was done miraculously. But then it turns out na hindi napaganda ang kanyang buhay, at ito yung naging dahilan at paumpisa ng kanyang loneliness and wilderness season. Kaya dahil doon ay part ng istorya ng kanyang buhay, he spent many years running, hiding, waiting, and waiting for God's promises to be fulfilled actually. So he was in those places, and hindi siya muna nakaupo bilang hari, sapagkat he has to go through itong sinasabing wilderness place or season ng kanyang buhay before the throne. And also, we will be using ng scripture dito sa 1 Samuel 22 verse 1 to 2, and Psalm 63 verse 1 to 4, and Psalm 142 verse 1 to 7. At ang sinabi niya dito, tingnan natin now, let's find out kung ano itong wilderness and loneliness sa season ni David. And so verse 1, David left Gath and escaped to the cave of Adullam. When his brother and his father's household heard about it, they went down to him there, and all those who were in distress or debt or discontented gathered around him and became their commander. About 400 men were with him. From there, David went to Mizpah in Moab and said to the king of Moab, "Would you let my father and mother come and stay with you until I learn what God will do for me?" So ito ay mapansin natin yung cave ng Adullam, and then he went to Moab, and then dala-dala niya yung mga tao na sinasabing in distress, in debt, or discontented gathered around him. So nadagdagan pa ang kanyang burden na itong mga tao na ito ay mga maraming problema, and then sumama pa sa kanya. So napakaganda, nag-hide na kukunti lang kayo kasi hindi kayo manonotice, pero having 400 people, magiging noticeable kayo noong mga naghahanap sa inyo. So
wala siyang choice kung hindi tanggapin yung mga 400 na yun. Alangan naman pauwiin niya. So, napaka-difficult ng kanyang situation, and then dala pa niya ang kanyang mga magulang, at dahil doon, kailangan din maproteksyonan sapagkat kasama rin yun na madadamay dahil siya ay nasa ilalim ng death threat, at siya ay nais na siya ay patayin ng hari. So that time, yan ang kanyang kalagayan. And the next scripture is in Psalm 63 verse 1 to 4, na nakalagay dito, Psalm of David when he was in the desert of Judah. You God, you are my God, earnestly I seek you, I thirst for you, my whole being longs for you in a dry and parched land where there is no water. I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory, because your love is better than life and my lips will glorify you. So nakita natin muli na nandun na naman siya sa desert of Judah, at doon ay patuloy siyang nananalangin. I earnestly seek you, I thirst for you, kinauuhawan kita, I longs for you in a dry and parched land. Ako ay hinahanap kita sa lugar na ito na dry and parched land at walang kabuhay-buhay na place, but then he is seeking God. At sabi niya nga doon, ang verse 3 ay napakaganda, because your love is better than life. So nirecognize niya ngayon na kung saan ang buhay niya at the time ay hindi maganda, but then yung love na ng Lord ay nararamdaman niya in spite na ang buhay niya ay puno ng kahirapan at puno ng loneliness at nasa wilderness season ang kanyang buhay, but then yung love is better than life. So napakaganda ng kanyang patutuo, ng kanyang communication and prayer to God. And then ito yung pinaka last one. Another one is Psalm 142 verse 1 to 7. I cried to the Lord, I lift my voice to the Lord up for mercy. I poured out before him my complaint. Before him I fell, or rather I tell my trouble. When my spirit grows faint within me, it is you who watch over my way. The path where I walk, people have hidden a snare for me. Look and see, there is no one at my right hand. No one is concerned for me. I have no refuge. No one cares for me. I cry to the Lord. I say that you are my refuge, my portion in the land of the living. Listen to my cry, for I am in desperate need. Rescue me from those who pursue me, for they are too strong for me. Set me free from my prison, that I may praise your name. Then the righteous will gather about me because of your goodness to me. So makikita natin dito yung kanyang pagtitiwala at description niya kay Lord na siya yung refuge, siya yung portion doon sa place na yon. And sabi pa nga niya ay I cry to the Lord, meaning ito yung prayer niya na kung saan ay with intensity and yung honesty ng kanyang kalalagayan at the time. So nandun yung trust, nandun yung faith, nandoon yung kanyang intention and petition sa Lord. At tinawag niya na sinasabi niya, set me from this prison. So it means to say na para siyang bilanggo doon sa mga places niyo, sa mga caves and forests na kanyang kinalalagyan. It's because na hindi sila malayang kumilos, gumalaw, sapagkat anytime pwede silang maispatan, and then certain death ang kanilang aabutin at marami ang kasama niya na madadamay. Kaya ngayon, ang lesson na dapat nating makita at nakita natin na si David ay inamin niya ang lugar na yon ay hindi maganda at hindi maganda ang kanyang karanasan, pero sa kabila ng kanyang mahirap na dinadaanan at pagdi-describe niya kung ano ang kanyang situation, ay mayroon tayong natutunan doon na dahil natuto siyang manalangin, natuto siyang magpakumbaba at patuloy na magtiwala kay Lord. So ang wilderness and loneliness season natin ay pupwede na yun ay isang training ground.
it is a training ground by God. In the case of David, that is true. David learned to pray. He learned dependence, he learned humility, he learned leadership. At the time, nagtatago siyang mag-isa, and this time dumami ang kanyang mga kasama, 400, and then he has to lead them. And doon sa place na yon, na kung saan ay walang supply ng pagkain, hindi sila makapagtanim, ang worship ay nagpatuloy, at ang place na yon ay masasabi natin it is a hard place, but then even if it is a difficult place, natutunan nilang sumamba. So it is a place na kung saan ay na-lead sila into prayer and worship. So meaning, yung ating mga wilderness, that is also true na pwedeng mangyari yun sa atin, kasi pwede ang reaction natin is magtiwala or kaya mawalan ng pag-asa. But then for us as a Christian and naniniwala sa Lord, that is true. We can lean or we can depend on the promises of God. At kung anong nangyari kay Haring David, it is also true na pwede rin mangyari sa atin ang tulong at biyaya ng ating Panginoon. So ito na yung dapat nating makita on how to overcome. Paano? So may tatlong bagay. Number 1, gamitin mo ang lonely season mo and wilderness season mo para hanapin ng tunay ang Panginoon. In that situation, marami kasi na pagkakataon na may mga tao na kahit na dumaan na sila sa mahirap na kalagayan, pero hindi nila inonor, hindi nila kinilala, hindi nila hinanap ang Lord. Unlike si David, kahit ang hirap ng kanyang dinaanan, pwede siyang mag-backslide, pwede siyang umayaw, but then he continues to praise God and honor God in those difficult time na kanyang dinaanan. So with us also, makikita natin from doon sa aral na pwede palang mangyari na yung ating difficult season ay gamitin natin para lalo na nating ilapit yung ating buhay sa ating Panginoon. So number 2 ay turn your pain into prayer. So meaning na kapag tayo ay talagang mahirap yung ating dinadaanan, we can pray, at least we can pray, diba? Kung wala kang magagawa, at least you pray with your lips, you pray with your heart, hayaan mo na dumami ang prayer mo, hayaan mong humaba ang prayer mo, sapagkat nandoon ka sa place na walang magagawa. And then ibig sabihin na hard pressed yung ating kinalalagyan, but then of course ang ating heart pwedeng manalangin, at kagaya ni David, dumalangin siya sa Panginoon at kanyang ipresent ang kanyang mga petitions, ang kanyang mga kahilingan sa ating Panginoon, and also declaring God na siya ang pag-asa, ang refuge, ang tagumpay, at siya ang lahat-lahat. So ito ay nagamit niya yung places na yon na kung saan ay walang palasyo, walang office, na gamit niya para ang kanyang puso ay mailapit sa ating Panginoon. So yan ang nagawa niya. Kaya yung pangatlo na powerful tools or steps na para ma-overcome natin ang ating loneliness and wilderness season ay yung idea na wag mong susumpain, kamumuhian yung place na kung saan ay hard place para sa iyo. Do not despise the hidden place. Sapagkat sa panahon ni David, nandun siya sa napakalayo, walang pumapansin, no one beside him, no one cares for him. So it is a hidden place. Hindi glamorous place, napakahirap na lugar, but then he did not despise. I think natutunan niyang pasalamatan na at least buhay pa siya araw-araw. Natutunan niyang pasalamatan ang mga caves na kanilang pinagtataguan as part ng blessing ng God and everything, sapagkat well supplied sila at the time na mga tao nagmamahal sa Kanya. Actually, ginamit yun ng Panginoon para sa Kanya. And then yes, hindi dapat na tayo ay magkaroon ng emotional or negative and emotional reaction sa mga places na kinalalagyan natin, no matter kahit hindi natin ito gusto, kasi ito yung place na kung saan inalaw ng Lord para tayo ay ma-discipline or maturuan or i-transform ng ating Panginoon. So ang idea doon is, sa totoo lang, those places can be a place for an individual because gusto ng Lord na ang mga leaders pinagpala ay he can prepare them privately
because gusto ng Lord na gamitin sila publicly. Kaya bago tayo magamit publicly, piniprepare tayo privately. Yun ang katotohanan sa ating mga buhay. At He knows what He is doing. Kaya dapat lang pasakop tayo sa Kanya. So tatlong bagay, use your loneliness, lonely season to seek God, turn your pain into prayer, and do not despise those hidden places. Tatlong bagay na kung saan ay ating mapapakinabangan na gagawin natin by the grace of God. So in the case of David, this cave season teaches us that God can meet us in places of loneliness, fear, and pressure. So he was pressured at the time and fearing his life, but then ginamit yun ng Lord para siya ay katagpuin. So in the cave, David prayed honestly, worshiped deeply, and became leader of a broken people. And what looked like a hiding place became a place of preparation for David, and it is a place of transformation to him and also a spiritual growth. Kaya napakaganda na atin itong matutunan at maaring dinadaanan natin sa ngayon or dadaanan natin in the future, at maganda na balikan natin ang situation ni David. Wala na siyang kapag-asa. Halos tapos na ang kanyang buhay sapagkat powerful yung army and powerful yung tumutugis sa kanya, humahabol sa kanya, but then nagkaroon siya ng pag-asa na natutunan niyang lalong magtiwala sa ating Panginoon. So sa inyong lahat na may mga wilderness and loneliness season, masasabi ko hindi yan sabihin natin katapusan ng buhay, kundi yan ay place na kung saan pwede tayong mapalapit at pagpalain ng ating Panginoon para lumipat tayo doon sa seasons of blessing ng ating mga buhay. Sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless you and see you next time.